Sa mga kababayan ko dyan, sa mga bago nating followers, sa mga hindi nakapanood, kaya ako po binalikan si Ate Annalyn dahil ito po kanyang karamdaman. Ayan, talagang malaki na po yung kanyang puwit. Ayan, oh. Nag-isang linggo po kami doon. Oh. Wala ho talaga silang makita. Dapat i-confine. Sabi ho ng doktor, hindi naman po pang emergency yung lagay ko. Sana po makahanap po kami ng doktor sa mga gusto pong tumulong. Tulungan niyo po ako para po mapatingnan po kung ano po aking lagay. Kasi po gusto ko na din pong makalakad ng normal para maasikaso ko na po yung mga anak ko. Sige lang, abante lang. Sisilong tayo dun sa kanila. Malapit na eh. Ayan mga kababayan, nandito na po tayo sa harapan ng bahay ni Ate Maribel. Dinalaw namin siya mga kababayan. Halika, Lerica, ilapag mo muna dyan. Okay ka lang? Okay. O sige, dito ka sa tabi. Ayan. Lapag mo muna yun bro. Opya. Dito ka be. Ayan, magpayong ka ha. Inabot tayo ng ulan. Ate Maribel. Ayan, nandyan na. Kumusta ka na? Ayos lang naman po. Andito kami ulit. Nagpahapon na kami kasi gusto namin makita yung asawa mo eh. Wala pa po. Mamaya-maya pa po alas 5. Mamaya pa alas 5. Anong oras na ba? 4. Okay. Pwede ka ba naming maistorbo? Pwede ka namin makausap? Dito na lang po tayo. Pwede po dito na lang po. Sige. Matagal po kasi dito. Okay, okay. Hoy, magandang hapon po. Sige. Pasok tayo. Pasok na kami. Ayan. Hello, baby. Ayan. Kumusta na si Maribel? Ay, Annabel, Maribel? Annabel. Annabel. Teka lang, magtanggal ako ng jacket kasi mula doon sa sasakyan, tumakbo kami. Oo nga po, malakas na po ulan. Oo. Bigla pinawisan mga kababayan. Ayan, pero siyempre bago tayo mag-usap, Annabel, buksan ko muna tong Sige po. mga grocery. May kutsilyo ka dyan? Meron po. Oh, malaglag yung bata. Ba mo na ikaw? Para makita nila, para makita rin ng lahat mga kababayan. Ito hindi po namin, kaya namin pinapakita mga kababayan, hindi para ipagyabang po. Gusto namin na ipakita ito para makita ng sponsor natin. Ha? Kumusta naman kayo dito? Ay, okay naman po. Okay naman. Mga anak mo, Nasa school po sila ngayon. nasa school. Mamaya po alas 5 ang uwi. Okay. Ito, may tinapay akong dala. Nabasa na. Ayan. No? Salamat po. Tapos, gatas ng mga bata. Opo. Okay. Tapos, ano to? Ay, mga sabon. Shampoo. O, sabon. Safeguard. Tsaka sabon. At tsaka, ano to? Sir po. Surf. Oo. Sir po. Sabon din lahat yan eh. Di ba? Opo. Tsaka, splay cake. Baby, gusto mo splay cake? Oh, very good. O, hawakan mo. Ayan. Tsaka, syempre, hindi mawawala ang kape. Oo nga. Ayan. Brown coffee ko. Tsaka, syempre, si nanay, hindi mawala ang toyo. No? Di ba? Toyoin ng nanay. Minsan po, may toyo. May toyo ka rin. Ayan. At tsaka, mga dilata, mga kababayan. Mga kababayan, papasalamat po ako sa nagbigay nito. Si Aling Rochelle po. Napanood niya kasi yung upload natin. Nakita niya yung sitwasyon ni Ate Annabel.
Kaya siya nagbigay ng 3,000 pesos. Ito yung Joy, no, panghugas ng plato. Mantika. Ay, mantika pala yan. Okay, no? So, salamat, Aling Rochelle. Nagbigay siya ng 3,000. Sabi niya, ibili ko daw ng grocery. Kaya, asan na yung resibo nito? Ayan. Ayan, actually, ang halaga ng grocery na to, magkano? 2,973. Yung sukli, binigay namin sa, nagbuhat. Ayan, may mga tinapay, kape, tsaka ito, lomi, at tsaka choco butter. Wow, daming tinapay ni baby. No? Oh, sakit sa likod. Tumakbo kami. Ayan, upo ako. Ayan mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat, sa walang sawang pagsuporta sa amin, sa Team Daddy Frankie. Lalong-lalo na po sa mga nagbigay, nagpaabot ng tulong sa araw na ito. Ang nagpaabot po ng tulong pang grocery is si Aling Rochelle po. Nagbigay po siya ng 3,000 pesos. Sabi niya, ibili ng grocery. Kaya palakpakan po natin si Aling Rochelle. Maraming salamat sa iyo, Aling Rochelle. Dahil sa tulong mo sa mag-inang Annabel. No? Kumusta ka na, be? Ha? Kumusta ka na? Ano pangalan mo? Hello, baby. Ano pangalan mo? Ay, Shanti po. Ilang taon na siya? 3 po. 3. Annabel, kumusta? Ayos naman po. Ang asawa mo, Nasa trabaho na naman po. anong sabi niya? Nalaman niya nandito kami. Opo, nagpapasalamat siya po na napasyalan niyo po ko sa binigay niyo pong tulong. Mm-mm. Kasi po, hindi naman din po sapat ang pagkukonstruction po niya daw. Mm-mm. Pero ayos naman po, nakakain-kain naman po. Sana mahintay ko siya, ano? Gusto Minsan po, mga 6 na nadating po eh. palate na ng palate. Kanina 5, ngayon 6 na. Opo, kasi minsan po nag-overtime po. Okay. Ayan, kaya kami pumunta dito, Annabel, kasi gusto rin naming, unang-una, kaya kami napunta maaga, kasi dahil sa grocery pabigay sa'yo. Opo. No? At pangalawa, gusto namin ipaalam sa'yo na gusto ka namin ipa-check up. Opo. Ayos naman po, maganda nga po mapacheck up po para malaman kung ano po ang sakit po. Yes. Kasi gusto naming malaman kung ano talaga yung sakit mo. Oo nga po. Saka pag nalaman natin, saka tayo makakapag-decide kung ano, Kung ooperahan po. kung anong gagawin, kung anong maganda. Kasi no? gusto ko din po din makalakad ng normal para maasikaso. Actually, hindi ko pa alam. Kaya ayoko rin magsalita ng tapos, no, mga kababayan. Kaya po kami pumunta rito ang pinaka-purpose. Ipapaalam natin sa kanya, no? Na, na ipapaalam natin sa kanya yung plano ng Team Daddy Frankie na naghahanap kami ng tamang ospital, angkop sa kanyang karamdaman, para malaman natin kung ano ang pwedeng gawin, kung ano talaga at kung saan nanggaling yung kanyang sakit. Sa mga bago pa lang sa aking channel, sa mga hindi pa nakapanood sa unang pagkikita namin, ipapakita ko po sa inyo kung ano yung sakit niya. Pwede ipasok mo muna para makita. Kasi may mga natin. Tapos balik ka. Ganyan siya mga kababayan, di siya makalakad maayos. Sa mga kababayan ko dyan, sa mga bago nating followers, sa mga hindi nakapanood, kaya ako po binalikan si Ate Annalyn dahil ito pong kanyang karamdaman. Ayan, talagang malaki na po yung kanyang puwit. Ayan. Although hindi naman totally puwit to, pigi. Ayan, ito po. So, unang pina-check up mo na to. Pina-check up na po sa wala sila talaga hong makita. Sabi nila walang... Wala po. Bakit? Paano naman nila nasabing walang nakita? Paanong po, check up ginawa nila sa'yo? In-ultrasound na po siya. Oo. Tapos in-x-ray na po. Wala po. Parang normal din po sa x-ray. Pero ito, hindi normal na masyadong malaki. Hindi ho nila kita dito. Kaya, Po, kaya hindi pwedeng sabihin na normal. Oo nga po. Diba? Yun nga po sabi nila. Kasi hindi na normal yung sobrang laki. Mabigat na eh. Yung kagabi nga po, kirot ng kirot yan. Makirot siya Hindi po kagabi. makatulog kagabi. Kaya pong malamig, tas na ulan. So, ipaalam namin sa'yo na naghahanap kami. So, baka Monday, bigla kaming darating dito. Pero abisuhan ka naman namin Opo. kung kailan.
Kaya ka namin sinabihan para kung darating yung time na yun, sana masamahan ka ng asawa mo. Opo. Kasi po yung aking cellphone, papaayos ko po nasira ho eh. Okay lang. Walang problema. Madali lang naman. Di pupuntahan ka namin dito Opo. kung sakasakali. No? Tsaka ang importante doon, magagabayan tayo ng asawa mo. Opo. Papa-absinin ko muna po siya sa ano. Pero wag mo muna pa-absinin ha. Hintayin mo yung go signal namin. Ayan mga kababayan, una, isa pa lang. Isa pa lang po. Alin ang nauna? Ito. po. Ito po. Doon ang una. Opo. Kasi ganyan po siya kaliit. Yung sa paa. Opo. Habang nalaki po ako, sige pong laki din siya. Oo. Tapos sumunod ito. Ito po. Pero mas bumilis ang paglaki Opo, nito. ito mas mabilis po. Pag ito po, naglalakad ako ng sobrang layo, na hanggang dito po ang bukol niyan. Na tapos ito, nalaki kong bintog na ganyan po. Pag nalakad ako ng sobrang layo po. Buti na pag tsinelas Oo, ka ganyan pa. po. Sa pilitan lang po, pinapasok maigi po. Para ko makapag-tsinelas lang. Pabigat na siya ng pabigat, no? Pabigat. Sana makahanap tayo ng makahanap nga tayo po. ng specialist na magaling. Oh. Mga kababayan, baka may alam po kayo na maigi-igi puntahan, wala pa rin kaming idea, pero inutusan ko na po si Kuya Rab na mag-search para pag pumunta kami or dumating yung araw na pagpunta namin is hindi na kami maghahanap. Kaya yun ang ibinalita lang namin sa'yo, pinaalam namin sa'yo para malaman natin yung sakit. At pag pinick up ka namin dito, dire-diretso na. Hindi yung maghahanap-hanap pa kami. Oo nga po. Kasi nangyari na yun nakaraan, kasama na namin pasyente, so nahirapan kami maghanap-hanap. Opo. No? Kasi po may mahirap din po palipat-lipat ng ospital pag wala pang siguradong titingin po. Ganun. Opo. Anong nagpunta ba kayo? Saan yung unang pinuntahan ninyo? Regional Batangas po. Regional Batangas. Opo. Tapos, Sumunod po sa PGH na po. PGH. Gaano kayo katagal sa PGH? Nag-isang linggo po kami doon. Oh. Wala ho talaga silang makita. Dapat i-combine. Sabi ho ng doktor, hindi naman po pang emergency yung lagay ko. Hindi, kung dapat ang sinabi mo, kaya po ako pumunta dito, gusto ko patanggal ito. Ganun Yun sana. nga po, hindi naman daw po basta-basta nila tatanggalin ng walang findings po. Tapos sabi namin, Papa, CT scan po. Kung may pera daw po kaming pambayad sa CT scan. Sabi na, wala man po kaming hawak na ganung kalaking pera po. Magkano ba ang CT scan? Means, hinihingan po kami ng 20,000 po. CT scan pa lang. Opo. Wala man po kaming ganung kalaking dalang pera po na. Mahal pala yung CT scan, no? Pag sa CT scan ba, malalaman na yung sakit? Opo, sabi po nung tumingin pong doktor na sa akin na kailangan daw CT scan po para malaman talaga. Kasi pag daw po sa ultrasound saka x-ray, hindi daw talaga makikita po. So so walang katotohanan yung sinasabing hindi malaman kung may sakit ay kung Opo. wala sakit. Yun nga po. Hindi ba siya yung sinasabing normal walang makita? Iba-iba Dapat sinasabi ang kasi. sinabi mo hindi pala na CT scan kaya hindi nalaman. Oo, kasi ho, ganun sabi ng isang doktor, isang sabi nga ng CT scan, yung isa ho, sa ultrasound at x-ray lang daw makikita na. Di yun pong ginawa namin x-ray po at saka ultrasound, wala naman pong nakita. Tapos yung huling doktor na tinanong po namin, CT scan nyo yan para makita nyo kung ano talaga yan. Yes. Sakto naman po wala kaming hawak na ganun kalaking pera. Ang alam ko dyan, correct me if I'm wrong mga kababayan, no? CT scan, tsaka biopsy, di ba? Yun po, pababawasan po laman. Oo. At Tutunawin po sa yung CT laman. scan, makikita na yung ilalim. Tapos biopsy, so Itutunawin. ipag-pray natin, anak, no? Annabelle, na pag napacheck natin yan, is sana hindi siya cancerous, no? Oo nga po. Pero palagay ko hindi naman kasi kung cancerous yan, noon pa nag-trigger na. Diba? So wala ka naman nararamdaman Wala ka. naman po. So Pag lang malamig ho, nakirot lang. ayun, nakirot lang. Kaya lang nakirot yan dahil sa bigat, palagay ko lang. Yung minsan ho, nahihirapan ng magtimbang ho ang lakad. Minsan natutumbang ho. Natutumba ka rin. Opo. Pero Kasi wala ka. mabigat ho. Mabigat talaga. Pero wala ka naman nararamdaman talaga bukod sa kirot pag malamig. Wala po. Pag ho, nasusobran ho sa gawaing bahay po, nahihimatay ho. Nahihimatay ka. Opo, minsan ho, namumutlang-putla na ho. Kaya ho, pag minsan, pag wala akong asawa ko, wag daw ho ako magkikilos ng maglaba, magwalis-walis o dyan, baka daw mahimatay na wala siya. Oo. Kasi mahirap wala yun. akong So, tutulong huwag ho. ka masyadong magkikilos. Yun nga po. Pag aalis naman ho niya, nagluluto na siya ng kakainin namin mag-iin na. Yun ho, ginagawa niya. Mamaya, uuwi na din yung mga alas 5 kasi naulan po. Kagaya ngayon, gabi na siya Nauwi po.
Ano niluluto mong ulam ninyo ngayon? Yung nilaga pong saging, puso ng saging, Ah, sinasawsaw namin sa asin. ay ganun. Opo. Okay na yun. Okay na po yung makaraos lang ng pagkain. Ang salam, galing naman. Tignan niyo mga kababayan. Sa bagay, ang dami kasing saging dito. Puro sabaho yan. Oo. Yun ang ulam nila mga kababayan Minsan daw. po asin. Asin. Minsan po pag walang pambiling ulam, asin. Minsan sabaw kape. Yun po, nakakaraos din naman po. Ay, yung sabaw sa kape, naranasan ko yan nung bata pa kami. Ang sarap po yun. Oo. Minsan pag walang ulam, nabili po ng 5 pisong chichirya ang anak ko, iuulam namin. Yung bangus ng chichirya. Ah, bangus. Opo. O, imagine mo na lang. Yun nga po, pritong sabi ko, imagine niyo na ng bangus yan. Oo. Yun, Pero nakakaraos naman. Pero kung mayroon kang mga kukuha ng mga gulay-gulay kahit ilaga Ayun lang. po, talbos ng kamote, nagsasapaw po sa sinaing, sinasaw sa toyo. Ah, sinapaw sa kanin. Opo, tsaka minsan okra ho. Oo. Mas okay pa yon kaysa chichirya, ha? Oho, yun nga po, minsan. Kaya lang, ganun talaga mga kababayan. Pag wala, lalo na sa kanyang sitwasyon, may 5 piso nga naman, makaraos na yung kain nila. Hindi ko katulad ng bilihin nun, mura. Oo. Eh ngayon po, mahal na mga bilihin. May Kaya- inabot pa ako kung 5 kaya- pisong pansit, nakakabili. Oo. Eh ngayon, wala nang 5 piso. 30 na ang isang order yata ng pansit. Isang order na pansit. Tapos kakapiranggot pa. So, ganun lang, Annabel, no? Yun lang ang talagang purpose namin dito para i-update din ang ating mga kababayan dahil sabi nila, balikan daw kita. Although kahit hindi man sila nagsabi talagang babalik ako at yun ang sadya namin. Pero kaya ako nagsabi ito, sasabihin ko rin sa'yo, hindi ako mangangako kung ano ang magagawa namin. Basta gagawin ko lang kung hanggang saan ang abot ng aking makakaya. Kasi syempre mga kababayan, gaya rin ng sinabi mo, CT scan pa lang 20,000 na mga kababayan. So hindi biro-biro, no? Pero sana makahanap tayo ng ospital na makakatulong sa atin, no? Although hindi naman natin ipapasulo, sa ang akin lang, yon mag-pray ka na sana sa tulong-tulong ng government, manawagan din tayo, na matulungan din tayo para mapagtagumpayan natin ang laban na ito. Opo. At ipag-pray mo rin na sana pwedeng operahan. Oo nga po, mismo, sana po makoperahan. Sana sa pagpapa-CT scan, kung masi-CT scan, malaman. Kasi depende pa rin sa sasabihin ng doktor, hindi natin alam, hindi ako pwedeng magsabi na operahan hanggat wala pang sinasabi ang doktor mga kababayan. Kaya nga ngayon, ang maipapangako ko pa lang po sa inyong mga manonood natin, sa mga kababayan natin is ipapa-check up po natin. Sa opera, hindi ko pa po alam mga kababayan, ayaw ko magsalita ng tapos kasi syempre hindi pa naman po ganun kalaki ang kinikita ni Daddy Frankie. At hindi lang po siya ang tinutulungan natin, marami tayong tinutulungan. Pero alam ko, basta magtiwala lang tayo kay God at alam ko marami nagmamahal kay Annabel at pipilitin natin na maghanap ng maayos na ospital na makatulong sa atin. Pero mga kababayan, alam nyo naman po, yung government natin, pag wala tayong kapit, wala tayong malalapitan, parang matagal masyado, no? Opo. Pero gaya na sinabi ko, huwag kang mawala ng pag-asa at mag-pray ka parati, no? Opo. Yun lang muna may papangako ko, CT scan. Opo. Tapos yun, manawagan ka na lang din sa mga kababayan natin na sana kung may mga pwedeng makatulong sa atin or mga pag-suggest sila kung saan tayo pwedeng makalapit. It's your turn. Sana po makahanap po kami ng doktor sa mga gusto pong tumulong. Tulungan niyo po ako para po patingnan po kung ano po aking lagay. Kasi po gusto ko na din pong makalakad ng normal para maasikaso ko na po yung mga anak ko. Kasi po minsan nahihirapan din po ako maglakad. Kasi po minsan natutumba po ako. Kaya po gusto ko po sana gumaling po sa mga gusto pong tumulong. Sana tulungan niyo po ako. Kasi gusto ko na pong makalakad. Nahihiya na po kasi asawa ko. Kasi siya na lang po lagi nagtatrabaho. Gusto kong magtrabaho po. Ayaw niya akong payagan kasi nga ganito daw po ako. Sana matulungan niya po ako. Patingnan ako. Sana po ba? Wish ko po sana gumaling na. Makahanap po ng sponsor na tutulong po sa akin. Salamat po kay Daddy Frankie. Kasi po,
Hahanap po siya ng tutulong sa akin. Po. Yun. Salamat din tayo sa nagbigay ng Tsaka po kay Ate Rochelle. Rochelle po sa grocery pong binigay. Makakaraos na naman po kami sa isang linggong may pagkain po. Yan po. Okay. So, basta wag ka lang mawala ng pag-asa, ate, ha? Opo. Ate Annabel. Lagi Andito ng pray ako, lang po. gagawin ko lahat ng aking makakaya. At sa araw na ito, mga kababayan, may bisita tayo. Mayroon kaming na-rescue nakaraang gabi. Sinama namin siya kasi medyo namumroblema siya. So gusto kong mga kababayan, gusto kong makita niya. Kasi sabi niya sa akin kaninang umaga, namumroblema siya. Kaya napag-isip-isip ko na sana sa ipapakita ko sa kanya, mas mapag-isip siya na hindi lang siya ang may problema. Ate Lyra, halika. Pasok ka dito. Yan. Upo ka dito, be. Yan. Ate Lyra, yan mga kababayan, si Lyra. Tama? Opo. Oh, siya si Ate Annabel, tinutulungan namin. Nakita mo yung problema niya, no? Anong masasabi mo? Anong masasabi mo sa problemang pinagdadaanan niya? Mahirap? Mabigat? Mabigat po. Mabigat. Nakakaawa. Compare natin sa problema mo. Although alam ko may pinagdadaanan ka, lahat tayo mayroon tayong may nakaakibat sa atin na problema. No? Pinakita ko sa iyo, si Ate Annabel, pinakilala ko, na bawat tao may pinagdadaanan na kailangan nating harapin. Kaya yun yung sinasabi ko sa iyo, ikaw mismo gagawa ng kapalaran mo, lalo na ikaw, maswerte ka, kasi wala kang kapansanan. Buo ang katawan. Tignan mo si Ate Annabel, ilang taon na niyang dinadala yan, mabigat, hindi siya nakakagala, hindi siya nakakapasyal, nakakulong lang siya. Dinaramdam niya gabi-gabi, lalo na pag malamig, makirot. Kaya yung sasabihin ko sa iyo, kung nahihirapan ka na or napapagod ka, tumingin ka sa paligid mo, kagaya ni ate, na may mas mabigat na pinagdadaanan, pero pilit niyang nilalaban. No? Kaya ikaw, anak, wag kang mawawala ng pag-asa, ha? So, laban tayo? May papangako mo sa akin yon? Opo. Hindi ka na maggagala, aayusin mo yung buhay mo. Opo, ayusin ko na po. Salamat sa Diyos, no? Kasi bata ka pa, marami ka pang magandang future, may magandang plano sa iyo si God. Lawakan lang natin yung ating unawa, magsikap tayo, magtiyaga. Okay? Okay po. O, yun lang yung papayo ko sa'yo, ha? Yun mga kababayan, yun ang reason. Kasi baka nakakulong, kasi sabi niya kasi sa akin mga kababayan, lagi siyang nakakulong. So baka hindi niya napapansin yung kapaligiran, hindi niya nakikita yung reality. Kaya ito yung reason kung bakit ko siya sinama. At saka yun, ipinasyal-pasyal din namin kung saan kami nakarating sa araw na ito, yung pinakain namin sa labas para malibang din. Ayun. Ate Annabel, bilang may pinagdadaanan pagsubok, alam ko ikaw nanay na, siya bata pa. Pwede ba bigyan mo rin ng payo si Lyra? Kasi masyado pa siyang bata, 18 years old. Taga saan po siya? Tiga dito lang din. Malapit lang. Kailangan lang namin ng advice mo, baka sakali mas ma-motivate siya sa advice mo. Kasi alam ko, nakita ko sa'yo ay matapang ikaw. Kumbaga, inaharap mo yung problema mo. Ikaw, kung nahirapan ka, dasal lang kasi may magulang ka pa. Kasi ako, mama ko, wala na. Papa ko naman nasa malayo. Kaya, pagkagagala ko saan mahirap na kasi 18 ka pa lang, may makasalubong ka diyang hindi masamang tao. O, siyempre mag-aalala mama at papa mo sa'yo, mga kapatid mo, hahanapin ka. Kung naglayas ka, bumalik ka sa inyo kasi may magulang ka na nagmamahal sa'yo. Kasi ako wala na mama ko, hindi ko man lang naalagaan mama ko.
ikaw maalagaan mo mama mo at papa mo habang buhay pa. Kasi bata ka pa. Kung nag-aaral ka, magpatuloy mo hanggang makatapos ka para makatulong ka sa kanila. Ako hindi ako nakatapos kasi nga ganito nilalait ako sa school. Kaya tumigil ako. Kaya pag umuwi ka na sa inyo para hindi nag-aalala mama mo. Kaya sabihin, asan yung anak ko, ba't hindi na uwi? Hindi nila alam kung may mangyari sa'yo, hindi nila alam. Kaya kung ako sa'yo, umuwi ka na sa inyo para at least may magmamahal sa'yo dito. Walang magmamahal sa'yo, aabusuhin ka lang ng mga taong makakakilala mo, bani mo masama. May gawin sa'yo masama. Kaya umuwi ka na, may magmamahal pa sa'yo. Kasi sa akin, wala na. Mama ko patay na. Kaya, payo ko sa'yo, umuwi ka sa inyo para hindi mag-alala mama mo. Baka mataranta maghanap mama mo sa'yo. Ate Annabel, gaano ba ka-importante sa'yo ang magulang? Sobra po, sobrang mahal na mahal ko po mama ko. Kahit po hindi ako nanggaling sa kanya, hinahal po nila ako, pinalaki nila po ako ng maayos. Kahit po may ganito ko, pinaglalaban po nila ako. Kahit nilalait po ako sa school na ampun-ampun, sinusugod po ni mama. Hindi ko man lang ho nangaalagaan ng mama ko hanggang sa mamatay po. Ampun ka rin pala. Hindi mo nakilala ang total biological mother mo? Nakilala ko naman po, kamag-anak din naman po ng mama ko kasi po marami kami. Oo. 12 po kami. Oo. Ako po pinaampun po kasi hindi na ho daw kayang buhayin. Oo. Ngayon po hanggang mamatay po mama ko, hindi ko man lang naalagaan. Niyakap po, hindi ko nayakap ng huling hininga po niya. Kaya ikaw, mahalin mo mama at papa mo. Lalo na't walang kapansanan, no? Malit lang, minor lang naman yung problema ni Lira, kaya lang kailangan niya ng parental guidance. Kaya, okay, magkakaintindihan tayo, Lira, ha? Yung sinabi ko, huwag kang maya sa amin. As long as nandito ka sa amin, gagawin namin lahat ng mga kaya namin. Okay? Yan, so salamat. So ate, thank you so much. Hintayin mo na lang pagbabalik namin muli. Hindi na naman kami magkikita ng asawa mo kasi baka abutin kami ng malakas na ulan. Ayan mga kababayan, pasulpot-sulpot yung ulan. Kaya maraming salamat. Mag-ingat ka parati, ha? Kayo din po, mag-ingat din parati. So ayan mga kababayan, maraming salamat po sa inyong lahat. Sana po ay naibigan nyo po at sana po naging masaya kayo sa lahat ng ginagawa ng Team Daddy Frankie. Yan, maglalambing po ang inyong lingkod mga kababayan. Paki-share po ang ating videos. Like and share po sa mga hindi pa nakapalo sa ating YouTube channel. Pa-subscribe po at kayo'y mag-follow rin po sa aking Facebook page nang sa ganon ay mas makatulong pa tayo. Maraming salamat. God bless po. Shout out po muna ang Team Rise Above headed by Tita Honey S. Ayan, nabasa na yung jacket ko. So, bye-bye po, bye-bye. Bye-bye na tayo, Lera. Bye po. Bye-bye. Bye po. Okay, thank you so much po, Aling Rochelle. Ayan, maraming salamat sa grocery pinagkaloob nyo sa kila Ate Annabel.